Hello, good afternoon po. Ako po yung maaga na magla-livestream gawa ng wala naman na po akong ginagawa kung kaya kayo po sumunod na lamang. At nandito po ako sa labas ng church na nagla-livestream. Ano po, Pastor Bubot po ng Pangasinan Eagles Network na kung saan ay makakasama niyo ako hanggang 6 p.m. Ano po? Salamat po sa Panginoon for giving us another chance of being with you. At tayo po ay muli mag-umpisa sa isang panalangin upang tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating live streaming. Ano? Nandiyan na si Angela Jamay na number 1 si Jamay ngayon. Ano? Nandiyan din si Princess Chileno Komen. Sige po, tayo po ay babati at salamat sa Panginoon at kayo po ay nandiyan muli. Juby Magpayo, kumusta na? Ano? At ganun din kay John Philip Hubero Evangelista ng Pampanga. At of course, taga Santa Barbara din po sila. No? At salamat sa Panginoon. At nandito rin. Ayan, ano? Tuloy-tuloy na tayo. So siguro tayo muna ay mag-pray, ano? Ahead tayo ngayon ng 2 minutes, ano? Sa ating regular schedule. Kung kaya pwede po tayong bumati muna at mag-pray, ano? Sapagkat nalalaman ko na ang panalangin, at alam nyo rin yon na ang panalangin ay higit na maganda ang naidudulot nito sa mga taong humihingi sa Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. At salamat po sa lahat, ano? Nandiyan din si Arian Andrada Kirimit. Kararating ko lang, Arian, ano? Kung kaya siguro baka masagot ko yung tanong mo. Alam ni Pastora Ella ang standard ng church, no? Kailangan magkaroon ng standard upang magkaroon ng parang bakod diyan, no? Parang protection sa loob ng church. Ang standard ng church ay o mga policies of the church ay kailangan para ito po ay maging proteksyon ng bawat isa from the pastor to the members of the church. So, kailangan talaga yan, ano? So, tayo po ibabati uli si Arian Andrada Kirimit. Good afternoon, Ryan Carl Francisco the First. Kumusta ka na, no? At ang aking anak niya sa Hong Kong, si Melanie Loren Santiago. Kumusta na? At katatapos ng pagiging busy nyo sa inyong mga gawain kasi katatapos lang ng Chinese New Year, ano? Diyan sa Hong Kong. Ganun din, kumusta na si Ate Alma na Sydney, Australia. Magandang hapon po sa inyo. At si Boyan Zara na nanonood dyan sa May Marunong. Ano po? Pa-shoutout po ako sa tutor ko na si Yandy. Nakikinig po siya. Hello Yandy. Ang dalawang iya. Ngayon, katabi ko po. Hello Juby. Magandang hapon sa inyo dyan. At Jester Kyle Saison is also watching with us. Magandang hapon, Jester. Kuya Bonnie Likiran, magandang hapon din. Ayan. Blessed afternoon, Pastor. Thank you po. Oo, at alam ni Pastora Ella yan. At kung meron pa siguro kayong question, you can better ask Bishop, ano? At pwede ko rin sagutin kung kaya ko, ano? Pero mas maganda ko si Bishop. Okay? So, tayo po ay manalangin muna, ano? Hindi pa tayo nagpre-pray. Ate Rose Marinay, yan, ang lolang maganda ni Princess Chilen o Komen. Ayan. Tandito po ako sa labas ng church kasi amoy pintura sa loob, no? Nagpapintura pa tayo doon sa pintuan, nangangamoy pa po sa loob. Kung kaya dito ako sa labas, nag-live broadcast. Ano po? Tanay Josephine Hines, Jomar Gumawid, hello po sa inyo. Althea Ferrer and Adrian Aquino, good afternoon sa inyong lahat. Maaga tayo ngayon para tayo matapos din ang nasa oras kasi ang susunod sa akin ay si Pastor Ramon, ano? Yan, so pray muna tayo. Father God in heaven, we ask of your presence right now because of your name Jesus. Kami po ay lumalapit sa iyo, humingi ng kapangyarihan, patnubay at pagsama mo. Napakabuti, napakainam kung kami po'y nagkikita-kita at pangalan mo lamang Jesus ang naitataas sapagkat kung saan naroroon ang pagsasama-sama ng iyong mga mahal na anak ay naroon naman ang pag-utos mo ng iyong pagpapala. Sabi mo nga sa awit 133 na inuutos mo ang pagpapalang dumako sa amin sa amang lugar kami naroroon. And now God, may I ask of your presence, may I ask of your faithfulness to just command the blessing to flow into our lives, lalong-lalo na po sa lingkod mo, at inaalis ko po anuman distraction na makakasagabal sa pagdaloy ng banal mong Espiritu through this live streaming, at patuloy na ikaw lamang ang maitaas, O Lord.
Hinihingi namin ito dahil ikaw makapangyarihan at tapat na Diyos sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Cover us right now with your presence, with the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ, at maging ang mga anghel na kapaligid sa amin upang walang anumang distraction, walang sagabal, walang anumang mga abala, at itinataboy namin ang lahat ng gawa ng kalaban upang ang banal na Espiritu lamang ang tanging makadaloy sa pangalan ni Jesus. Salamat o Diyos. To God be the glory with an open heaven in this place at sa mga lugar na kinalalagyan nila. Ibigay mo po sa amin ang pagkakataon na ito na ikaw lamang mapapurihan. Kausapin mo ang bawat isa sa iyong pangalan. O Diyos na buhay, ikaw po nakakaalam ng mas mainam. Ikaw po nakakaalam ng kung ano ang nararapat sa amin. As we call upon the name of Jesus, you will come and rescue your people. You will come and help your people. To you be the glory, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Yan po, magandang hapon sa bawat isa. At salamat sa inyong pong pagsubaybay, at Pastor Bubot po ng DOJ Powerhouse. Nandito po ako sa labas ngayon, at napakaganda naman gawa ng labas church po ito. Dito po sa may kubo namin ng mga children ministry po ito. Kung kaya salamat sa Panginoon at kayo muli kong makakasama, at salamat din sa Lord dahil tayo binibigyan ng pagkakataon na makapag live stream. Walang makakapigil sa gawain ng Panginoon. Meron po akong pinamumuhay at gusto kong muli paalala sa bawat isa, commitment, pag pinigay mo, maging consistent, and then after consistent, there you gain confidence. Commitment plus consistent equals confidence. Okay? So ako po yung muling magbabasa. Total maaga pa. Yan, babasa muna tayo. Sandali lang. Doon tayo sa pinakataas. Yan, si Jomar. Yan. Ayan. Teka po muna. Babasahin ko mula sa umpisa. Yan, dito na. Althea Ferrer, Adrian Aquino, Adria Yula, Andy Angeles, Karen Calaw. Kumusta ka na, Karen? At sabi ni Ate Juby, magandang hapon rin po, Pastor. Natutuwa po siya. Gusto raw niya makinig sa iyo po. Abo, praise God. Sino nga ba yon? Si ano nga pangalan? Nakalimutan ko. Nandun na sa ibabaw yung kanya. Pangalan niya. Marilyn Aguilar, si Pastor Julie Sarmiento ng DOJ Moncada is watching with us. Thank you, Pastor Kicks. Ganun din, magandang hapon. Sabi ni Nanay Josephine Hines. Hello. Ma'am Reyna Litaranco ng Asingan. Hello po sa inyo. Magandang hapon dyan sa Asingan kay Lolo Miling at kay Uncle Ambo. At ganun din kay Rose Di Vera. Ayan, si Burley. Aba, galing dito ka nung isang araw, sina kuya mo at saka si Ate Joy mo. Ayan, kumusta kay Denden at buong pamilya mo, Diyan po sa Binmalay, napakasipag ng mag-asawang ito. Abatyu ng Baguio City. Shout out kay Juliana Alexis Palaganas, para kina Jaya Venice Manuel, Carla May Doria Aguilar, Althea Kalinawan, Joan Juquino, May Kayla Escobar, and Cristina Almazan. And from the Kingdom of San Fabian, si Pastora Letty Rivera Lim. Ganon din ang aking gwapong-gwapong anak dyan sa Dubai. For the first time, matagal kang din nanood, anak, ha? Paulo Season Parago, good afternoon sa inyo dyan sa Dubai. Ganon din kay Vince Rafael Ballesteros, Minda Carrido, at si Angeli Gonzalez ng Bunuan Bukig. Yung ating napakagandang young people dyan sa Bunuan Bukig. Ganon din, shout out again kay Marjonel Dinieva Palaganas, ang nanay ni Juliana, magandang nanay, ang gwapong tatay, of course, si Kuya Bernard Palaganas, at of course, ang kanilang magandang ate, si Narjory Dinieva Palaganas, Eliza Dinieva, Efren Barbiran, at of course, si Ate Malu Abuid. Napakagandang hapon po sa inyo. Abutan kayo ng pagpapala ng Panginoon sa pangalan ni Jesus, kasama ni Kuya Alex dyan po sa Taguig City. Ayun, malayo ang aking camera. Ako'y nahihirapang magbasa. Ang layo-layo. Yan, lalapitan ko. Diyos ko, ang layo. Malaki po kasi itong kwang ko Hindi ko mabasa at ang layo. Ganon din kay Romy Pagayon, good afternoon. At kay
Princess Sarmiento, hello. Kuya Greg Claveria ng Karanglaan, magandang hapon po sa inyo. Ayun, kay Ate Brenda de la Cruz, Zara ng Dubai and Marunong. Charles, Carlene Joshua, Lydia Gonzalez ng Bunuan Bukig. Hello po, shout out ni Angeli. Luel Angelo Crave, Mecca Aya Molina, Rochelle Benito, Mark Irvin Kalimlim Tumanan, Kimberly Carino Gabrilio mula kay Juliana. Ganun din po kay Kuliling, Baguio Transient House. Ayan, sa Baguio City para po nakalimutan ko pangalan sorry po, teka, si Rio Lada, Vic at saka si si Marie Rio Lada. Yan, good afternoon po. Ganun din kay Dina Makaway. Good afternoon po sa inyo. Diyan sa Makati, ang magandang asawa ni Jerome naman na nasa Dubai. Hello, Sofia. Good afternoon to you also. Diyan po sa Laguna, Mary Sherlyn Gonzalez, ang ating magandang pharmacist diyan sa Villaflor. Sofia Rosal, ba? Tagal mo na wala, pastora ha? Sofia Rosal ng Bayambang, Eliza Reyes, Sanchi May Gumawid, Angeline Tulao, Crisaline Estrada Segundo, Clarissa Season Balala. Yan, shout out coming from coming from Juliana. Yun. Juby Magpayo, Yandi. Hello, Yandi. Sana madadaras ka makapanood, Yandi, ha. Pastor Bubot po ng Dunamis of Jesus, Santa Barbara. Yan. Abigail Molina Ramos ng Malanay. At shout out again kay Rosalie Gonzalez Abardo, John Paul Joquino Sarmiento, Karen Fernandez Somera, Jackie Garcia. Yan. Kung kayo po'y gustong manood ng mga replay sa YouTube channel po, Bubot Paragon, nandito, tinipe po ni Juliana. Yan po, ano? GBT Honey Grace is also watching with us. Hello, Mary Sherlyn. Blessed afternoon sa iyo. Maria Cristina, good afternoon. Ayun, Nina Marie Alim Riolada ng Colibeng Baguio Transient House. Magandang hapon. Ganun din kay Charlia Valerie, Justin Fernandez II, John Daryl Rosario, Jibinji Cruz Tamayo, Mary Ann Villasencio, Chris Bagbagay, Dalupe. Ganun din kay Nanay Alice Rosario ng Bunuan. Yan, good afternoon, Kuya Ramil, Lamapandan, Mangaldan, I should say. Malamig na hapon, sabi ni Nina Marina from Baguio City. Kumusta na kayo dyan? Ni Vic, ano? Good afternoon, Julie Timaho Malanum, Ana Jane, Andres Ilay, Delia Escanio, John Rex Anyora is also watching with us. Jubailin, Director Chalar. Eto Kuwait. Hindi ko na makakalimutan. Kuwait, yan. DOJ Dubai. Oy, manood daw kayo. DOJ Dubai. Ano po? Mga taga DOJ, manood po kayo sa aking anak. Ano? Siya po ang pastor mamaya sa DOJ sa Dubai, 7 p.m. Philippine time. So, Philippine time daw. Nangungumbida yung aking gwapong anak. Ano? Yan. Ano? Si Paulo Season Parago po. Meron silang live streaming mamaya. Diyan po sa DOJ Dubai. Manood po kayo. Pastor Kicks, manood ka daw. Sabi ni Pong. Ganun din kay Julie Timaho Malanum, good afternoon. Jenica Cardenas Ordoña, hello. Friday service, mamayang gabi ba yun? Friday service, bukas pa pala, no? Ganun din. Bukas po yun sa Dubai, manood kayo, ha? Yung anak ko po magtuturo. Ikuha nyo po isi-share ko sa inyo para makapanood kayo alas 7 ng gabi sa anak ko po, ano, sa DOJ. Michelle and Jubailin, hello. Pastor Bong Abian, good afternoon sa ating butuhing, hindi po butihing pastor. Ayan, si Pastor Bong Abian ng Gospel VCF, Victory Christian Fellowship ng Lingayen. Magandang hapon, sir. Ganun si Liam Merstrada Kalaksan, good afternoon sa Dubai at sa Kalay. Kaya Benji Alim, good afternoon from Colibeng Baguio Transient House. Magandang hapon sa inyo. Ang ganda ng background mo, presko tignan. Yes, Ate Balu. Sa subdivision po ito Nandito po tayo kasi sa loob ng subdivision ng Farm Bill. Ganon din kay John Rex Anyora. Good afternoon. Richmond Ramas. Good afternoon po din sa inyo. Lalo kay pumogi sa background nyo, Pastor. Ano? Wala pang tahulan ng aso yan. Ang dalangin ko nga, wag muna sila tumahol. Kathleen Magalong Dorian ng Tarlac at San Carlos City. Marcelo Mamorno and Rebecca Zara. Makatubig, galing po kay Ate Delia Escanio. Pasensya na muna, babati tayo. Marami to, mga 1 oras.
Edma Katubig, Emma Katubig, Johnny Rosario Katubig, Sherwin Kakanando, Merby Josay, Hilda Cruz, and Ronald Cruz coming from Ate Delia ng Japan. Ano? Yan. Pastor Bong Abyan, BCF. Ayan, din ganyan. Ate Pastor Abel de la Cruz, Delia de la Cruz Pascua ng ECM Dunamis ng Kalasyaw. Yan po yung mga kapatid natin dyan sa Kalasyaw, kay Tatay Rudy, kay Nanay Leonor. Magandang hapon po sa inyo dyan. And of course, kay Erlinda Lumiwan Velasco, kumusta po kayo? Jens Bravo and Chris Valdez, Twinkles Baked Goodies, magandang hapon, sino ka man, ano? And of course, si Attorney Promdi is watching with us. Kung gusto niyo po ng mga legal counsel, ano, legal advices, pwede po kayong pumunta kay Attorney Promdi, ating pong kanyan, anak sa Panginoon, ano, anak sa pananampalataya. At pwede po tayong bigyan ng mga legal advices ni Attorney Promdi. Nanonood po siya araw-araw. Ano? Nakakatuwa naman to si Attorney Jubes. Ano? Ganon din si Bonifacio Bacani, Shapno Joyce, Elizabeth Rosario Angeles coming from Delias Canyon ng Japan. Francisco Jose Jr. is also watching with us. Hello po. Ano? Ate Wilma, hello! Biglang iba boses, ano? Ate Wilma ng Perth, Australia, hello po! Yeah, sabi ni Charity, sinishare niya ang inyong live stream. Thank you, Charity. Sana makita kita, no, nag-watching, ano? Pinag-pray po niya po ninyo. Pinag-pray ninyo po. Oo nga, si Ephraim Navarro. Ganon din ang aking bayaw, si Jazz Fats, ano? Jocelyn Gabriel si Betner, ano? Salamat po sa Lord. Sabi niya, dinig niyo po ang aking hiling na bubanik ng aking kapatid na si... Wow! Nagpapasalamat si Jocelyn kay Lord kasi bumalik na raw kanyang nawawalang kapatid na si John Lar Gabriles. Of course, si Alma Kawili. Yay! Good afternoon. And from Baguio City again, Norma Baloto, Madamba. Kumusta na po ang buong pamilya, no? Diyan, pati po si inyong beloved hubby. Good afternoon. And of course, ang aking magandang hipag. Diyan po sa Vancouver, Canada. Madaling araw, pero nakaka-bless. Nanunod pa rin sila. Nandiyan po si Ate Beth Meneses at ang kanyang gwapong asawa, si Kuya Bong, ang kapatid po ng aking wife, ano, Kuya Bong Meneses. At kumusta na po sa mga anak nyo? Si Mark, si Mike, at si Jasper. Of course, si Junel Taranco Agabay ng Asinggan. Na magandang hapon po sa inyo sa Asinggan. Lolo Miling, Uncle Ambo, kumusta? Ganon din kay Kuya Manny Okang ng Season Pangasinan. Manny Okang, Aisel Maningding. Yan. Watching with us, Kiara Alquido. Mapagpalang hapon, sabi ni Kuya Manny. Vancouver Pastor, sabi ni Ate Beth Meneses. Opo, Lina Bier Tagiban, magandang hapon. Pakishare nyo na po habang nagbabasa ako. Share po, no? Binabati ko rin mula sa San Jose, California, si Romer at saka si Nelly Castueras. Madaling araw doon ngayon, kaya siguro hindi nakakapanood, ano? Shoutout syempre sa aking mga kapitbahay. Hello, kapitbahay! Diyan po. Saan nga ba kayo, Jocelyn? Sa Angono, Rizal. Rahan-rahan, ano? At baka mangurngor. Ngayon, Jessica Ramos, Lani Lynn, Gabriles, Nora Atienza, at mga kasama sa bahay na sina Erica, Renalyn, at si B-Boy. Kumusta na, B-Boy? Pa-pray po. Oh, yes po. Pinag-pray natin si Ate Bing. Ano po? Thank you for reminding us. Pero every night po, pinag-pray natin si Ate Bing, ano? At gumawa ng himala ang Panginoon. Huwag tayo mag-give up. Estrella Aquino, Gumalyoy. Yan, ang hirap basahin. Marisa Serralde ng Hong Kong. John Carlos Sendin Lavarias. Magandang hapon sa iyo, sir. Berhagin. Yes, also watching. Dodoy Junior Alegro. Magandang hapon, Jeremy Asuncion Karaulya. Uy, nakapanood ka, Jeremy, ha? Ganun din, shout out sa Okang family ng Season Pangasinan. Pangasinan, Marley Navarra, Manilin Joy Okang, Mark Anthony, Noemi Kalimlim, Christopher, and Shai Padawang with Jude Kenneth. Hello po sa inyo. Stephanie Ivy Tagata, Mangaldan. Magandang hapon. Hello, Ate Estrella Aquino Gumalyoy. Ano ba? Paano bang basahin? Gumalyoy. Yan, is watching with us. Opo, nabasa natin. Thank you po, Ate Linda, for sharing. Alice Soriano ng UK. Magandang hapon po. Kumusta ang ating gwapong-gwapong asawa dyan sa UK? Na si Arnel. Ano po?
Arnel Rosario. Magandang hapon din kay Nanay Leonie Aquino and family. Mercedes Manuel watching with us. Jesse Agustin, magandang hapon. Juby De Jesus, good afternoon po sa inyo. At ang Queen of Diamond ng 5 to 6 live streaming, si Reyna Diamond ng Hong Kong and Baguio City. Roslyn Lariosa Garcia and Connie Barroso Can. Hola, Pañera, Madrid, Spain. Yan po si Ate Connie. Tuloy-tuloy na naman ang panunod niya, ha? Ganon din po kay ayan, Jocelyn Gabriele si Bettner. Pasensya na po, Pastor. Nakalimutan ko po ibati si Ate Sinaida Flor at kanyang anak na si Arlene Flor. Yan, binabati po kayo ni Nanay Jocelyn Gabriele si Bettner. Miyaki Jean is also watching with us. And of course, ang ating kapatid dyan sa Kalasyaw, si George Castillo. Yan, Kuya Arnel, hello. Ayos ang background niyo, Pastora. Yes, Pilipinas na Pilipinas. Pilipinas kung mahal. Yan, nandito po tayo sa Farmville Subdivision sa Santa Barbara, Pangasinan. Kasi po sa loob ng church, amoy pintura. No? So we will have to continue with our topic na hindi natin natapos yesterday about the blind man. The title of our story is, the title of our message is, wait a minute. Ayan po, nawawala tayo. Ayan. Okay, the title is, nasa One Thing series pa rin po tayo, no? Yan. Hello, Kuya George Castillo. One Thing series, ang title natin ngayon ay nasa ikalawa na tayo, no? One Thing I Know. Sabi ng mga Pariseo, sino nagpagaling sa iyo? Hindi kami naniniwalang pinagaling ka ng isang makasalanan. Ang sabi nila, ang sabi ng mga Pariseo, it is a clash between religion and the love of Jesus to this blind man and to everyone who loves the Lord. So itong taong ito ay hindi niya alam, bulag na eh. Hindi niya alam kung sino nagpagaling sa kanya. Basta ang alam ko, pinagaling niya ako. Sabi niya, dati akong bulag, pero ngayon ako'y pinagaling. Hello, Ate Rita at si Kuya Danilo ng Caloocan City. Yan, parang pa-picture nyo, ha. Nakikita ko sa Facebook. Hello, Yuli Carias Wong ng Hong Kong, at napanood ko rin ang ating BFF kanina, si Pastor Eric 425, every Thursday po siya, at mas magandang hapon sa lahat. Lourdes Barroso, good afternoon din po sa inyo. At kung maaari po, paki-share nyo na for the benefit of our loved ones na hindi pa nakakakilala sa Lord, for the benefit of our friends sa Facebook walls ninyo. Let us pray na buksan man lang nila at magpaalala ng kabutihan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. That is the purpose of this live streaming. 298 days na tayo ng pagla-live stream po, at thank you po sa inyong panunood. Charity Navarro, hello, nakikinig at watching now. Hello Charity, magandang hapon sa iyo from Makati. Lola Shi also ng Hong Kong, magandang hapon po sa inyo. So ito nga po yung napakaganda sa bulag na ito. Hindi niya alam kung sino nagpagaling sa kanya, only by grace lang talaga. Hello Mark Greiger ng Brisbane, Australia. Magandang hapon sa inyo at diyan sa Brisbane, gabi na, Ganon din, thank you Kuya Manny for sharing. Nanay Rose Colio ng Bulacan is watching with us also. Ayan po, So we have to take off doon sa ating point. Again, isa-summarize ko yung nakuha natin yesterday. Now, we like also to identify with ordinary people because we are like him in his blindness. Yun po yung ating topic yesterday. We are like him in his blindness, although hindi po tayo blind physically. Hello, Pastora Weng Cadelena ng Madrid, Spain. Nagkita rin tayo. Kemi Ijem, yan, magandang hapon. Mike Ijem, Mihia. Yan, Mihia ito yung binaliktad lang, So, although we are not blind physically, ay lahat ng taong walang pagkakakilala, relational, personal, yan, kukunin natin yan sa last point natin, ay bulag po ito, Sila ay bulag. Kaya nga, we are identified with this person kasi nga po ay ang isang taong walang pagkakakilala sa Lord ay tunay na hindi alam kung saan papunta. Let us admit that, Ayun nga sabi ng Bible sa John chapter 1, babasahin ko po sa inyo. John 1, ulitin ko ulit. At ang sabi niya, and the light shines in darkness. And the light shines in darkness. At ang ilaw nagliwanag sa kadiliman at ang kadiliman hindi ito makilala.
hindi ito pinapansin. So lahat ng tao po na hindi pa nakakakilala sa Lord, tunay na nasa kadiliman. Edgardo F. Enriquez, magandang hapon. Annalisa Perelio Vargas, good afternoon. So Pastor Bubot po. So paki-share po, inuulit ko, kaya ang purpose po ng live streaming na ito is not to establish a religion or to invite you in our churches, although kung wala po kayong dinadaluhan, it is my advice that you have your home church. It is your spiritual home. It is your spiritual home. At kailangan po ninyo na mayroong inaatinan para doon naman po ang magme-mentor sa inyo, mag-nurture, magdidilig sa inyo, parang isang halaman na kayo po ay para lumago. You needed a church. Kaya nga po ay there are 7 days in a week, and 1 week ay you should go to church. At tayo mga Kristiyano, usually it's a Sunday, pero po dyan sa Middle Eastern countries ay Biyernes. Aba, si Abby, ang single natin. Thank you for the 5 stars, Abby. Para sa Pangasinan Eagles, nasa Israel po si Abby at dalagang-dalaga. Ayan. RB Bustamante, magandang hapon. Ganun din kay Romeo Austria at kay Ate Telma Fernandez. Ayan. So lahat tayo tunay na bulag kapag walang pagkakakilala sa Lord at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Number 2 point ay Victor Rodriguez Cervantes. Magandang hapon sa iyo, sir. Yan ang ating kapatid, Kaya nga we are all born blind. Minana natin to kay Eva at kay Adan, at salamat sa Lord tayo nakatanggap sa Panginoon at tayo po ay nabigyan ng pagkakataon kaya tayo nagkikita-kita dito. Rusty Norio, thank you for the 45 stars. At ganun din kay Jocelyn Bettner for 50 stars. Lahat po yan iniipon para sa Pangasinan Eagles Network po. Binibigay yan. Iniipon po ng Facebook. I do not know kung saan po pero pwede na kinakash po nila yan dollars, iniipon ng Facebook. Pero hindi ko alam ang mechanics po niyan. Pero ang lahat ng yan ay mapupunta po sa Pangasinan Eagles Network, which we will be celebrating our first anniversary on April 24. Rosemary Arce Cabanayan, good afternoon sa iyo. So tayo po ay hindi namin in-expect na magwa 1 year na tayo, At napakaluwang ng ating scope, ng ating live streaming na ito, and it reaches all over the world. Marami po, merong Canada, ayan po sina Ate Beth, merong Toronto, may USA, ayan, marami pong nanonood sa atin sa USA. At salamat sa Panginoon at magamit ang ating live streaming na ito para po maraming mabuksan ng mga mata, para po sa ating mga mahal sa buhay, para po sa ating mga kaibigan over there at Facebook. Rosemary Arce Cabanayan, good afternoon. Shout out din kina Malu Abwid sa anak niyang si Nicole at ang boyfriend na si Mark De La Cruz watching now. Ayan na si Marilu Flores Mercado na nasa Toronto naman po ito, Toronto, Canada, So we are like him in blindness. That was our topic yesterday, and we are like him in the weakness. Alam mo, ang isang tao talaga na bulag ay napaka-weak niyan. Katulad nga po ng sabi natin. Kaya nga po, halos maiyak-iyak ako kahapon. You can go back to that sermon. Pinipigilan ko lang, Wilma Peña. Kasi nga talagang kahit na nga nakakilala na tayo sa Lord, very weak pa rin tayo, At talaga napakabuti ng Panginoon. At tayo lamang talaga ay ginagabayan ng kanyang banal na espiritu. Di po ba sabi niya, when we are weak, then we are strong because of the presence of the Holy Spirit in our life. Thank you Marilu Mercado ng Vancouver, ng Toronto, Canada. So ngayon po ay papasok na tayo sa pangatlo. We are like him in his washing. Una, we are like him when we were blind. We are like him when we are weak. At we are like him nung hinugasan. Ang nangyari po kasi, basahin natin, At ito po nangyari. Basahin ko po. John chapter 9 verse 4. Ayan. Verse 4. Ulitin ko na po sa verse 1. Thank you John Philip for the 10 stars. Aba, sunod-sunod na linggo 8 weeks ka na sa 10 stars. Hello Ate
Domi Magno ng Sydney, Australia. Ganon din kay Jeremy Asuncion Caraulya. Kumusta na ang baby Danica mo ha? Amelia Bledsoe. Ba, taga saan po kayo? Ano? Amelia Bledsoe at Mika Justin. Basahin ko. Sa paglalakad ni Jesus ay nakita siyang isang bulag. Pinanganak na bulag. Ano? So, pinanganak na siya, bulag na. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya, dito po ako nag-flow siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Let us be reminded that whatever we do ay para magbigay lang tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. That's why we are doing this. Kasi po ay para ito ang katibayan na tayo nga, now I know that once we were blind but now we can see. Hello Ate Amy Padilla, Miko Justin, and ayan, sige po Ate Domi Magno, ano, paki-share na po. Dapat nating gawin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin, sa akin. Sabi ng Panginoong Kristo, samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay dumura sa lupa at gumawa ng putik, ipinahid niya ito sa mata. Hello Ate Yuli ng Bigan City, Ilocos, ano? Pinahid niya sa mata ng bulag at gumawa at sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloam, na ang ibig sabihin ay sinugo. Maghilamos ka roon. Ganun nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik ay nakakita na. Yan. Hello, Pastora Cristita Kapholong. At si Julissa Villamil. Richard Pabiano is also watching with us. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga kakita sa kanya, noong siya ay namamalimos pa. So makikita mo, hanap buhay niya talaga, kaya lang niyang gawin, mamalimos, ano? Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi, kamukha lang, nagtatalo-talo na. Sabi naman ng iba, at sumagot na, ako nga ito, paano kang nakakita? Tanong, sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus. Woo! Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloam at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa ewan ko po. Hallelujah! Rafael Pineda. Alam niyo ba't ako natatawa? Sa mga unang kakilala talaga sa Panginoong Jesus, ay hindi mo alam kung ano yung nangyari sa'yo. Just like me, I do not know na ako pala nakakilala na yung pag-iwas ko sa mga babaeng sumasayaw ng hubad, yung kwento ko sa inyo kahapon na umaawit ako ng Shepherd of my soul, ay hindi ko alam na born again na pala ako. Narinig ko for the first time in my life yung salitang I love you, Bobot, na talagang definitely alam kong galing sa Lord. I can identify that voice, ano, yung panaginip ko. So hindi ko alam, buti na lang talaga, kailangan mong umattend sa church kasi magkakaroon talaga ng mentoring, ano. At ibang-iba pag umattend ka sa church, ang unang Bible teacher ko nga ay si ate ni Pastor Renato, kaya tuwa-tuwa nga ako. Hindi ko makakalimutan yung turo niya, yung 5 steps to Christian growth, na hanggang ngayon ay pinamumuhay ko. Bible reading, prayer, fellowship, yan yung pangatlo, dapat ka nakaka-attend yan, yung pangatlo. Number 4 is testimony or witnessing, dapat mayroon ka lang nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Yan yung mga palandaan. Number 5, natututo ka na sumunod sa Lord. At dinagdagan ko po na isa yan ngayon, dapat marunong ka nang maglingkod sa Lord. Number 6 is servanthood. So yan po yung tinandaan ko noon, ano? Na unang Bible teacher ko, yung ate ni Pastor Renato, ano, na kuminsan nanonood din sa atin dito because of business, kaya lang siguro hindi nakakapanood. Ano, Alma Peralta Vespiras. 6 po yan eh. Tinandaan ko yan sa buhay ko at sabi ko, so noon, ay kulang ako ng fellowship, ano, yung number 3. Number 1 is Bible reading. Number 2 is prayer. Hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yan eh. Number 3 is have a church. So yun po, nagpray po ako na magkaroon ng church, at yun nga, doon muna ako umattend sa church ng mga kapatid ko, at doon din ako nagtagal, ano, at kailangan, Marivic Alacar ng Lebanon, hello, tingnan nyo, hanggang Lebanon, meron tayo, ano, Kuya Bonnie Likiran, Reynaldo Taranco, ng Asingan, hello po, tinandaan ko po yun, 5, pero dinagdagan ko po ng isa, kasi ito na yun, servanthood, ito na yung nangyayari sa akin, hindi ko alam na magpapastor po ako, katulad nito, sabi niya,
Nasaan na ang taong nagpagaling sa'yo? Sabi niya, ewan ko. Oy, ang ating CPA, ang magandang si Ella Camille Collado ng Binmalay. Kumusta ka na, Ella? Ayan, binabati ko kayo ng magandang hapon dyan sa Binmalay. Ayan. Ano, at nasa ka ba ngayon? Binmalay o Makati? I think you're in Binmalay na right now, no? So, pray. So, yun po ang nangyari. At katulad ko itong taong ito. At alam nyo ba na merong nangyari? At nangyari din sa atin spiritually when we receive the Lord Jesus Christ. Sabi niya ay hinugasan, pumunta ka dun. So meron siyang effort, ano, by grace through faith. Makikita niyo yun. Ano, sabi niya, pumunta ka dun sa Siloam at maghugas ka ng iyong mata. At nang sumunod siya, I do not know paano siya nakapunta since bulag siya. Siguro inakay siya or what. But the Bible definitely says pumunta ka dun at nagpunta siya. Ano? Nagpunta siya ron at isipin mo, no, na nakakatuwa to si Lord. Dumura siya sa lupa. Dumura sa lupa at pagkatas kinuha, siguro, ginanong-ganon yung lupa at hanggang sa maging putik yung kanyang dura at lupa at pinahid sa kanyang mata at sabi niya pumunta, di siyempre yung dura with the saliva of our Savior, of our Lord, together with the soil na naging putik na siya, ano? At pagkatapos pinahid sa mata. Talaga si Lord very very personal. Siya lang ang gumawa, no? At baka wag niyo pong gayahin yun, ha? Dahil si Lord lang yun, ano? Very personal. Pupuntahan natin yan sa pang-apat na point natin. Pag si Lord pumasok sa buhay mo, ay very personal. Ikaw lang talaga makakaranas niyan. Although the same God, pero ang encounter is different with every person. Kaya nga very personal. Thank you, Kathleen Magalong Doria. Bible, prayer, fellowship, testimony, obedience. Yan. And servanthood. Yan. Pagsunod, Bible plus prayer plus fellowship plus testimony equals obedience. Yan. Equals obedience. Yan, Bible, prayer, fellowship, testimony, obedience equals servanthood or service. Yan, ano? Yan. So, amen daw, sabi ni Manny Okang at saka ni Ate Beth Meneses ng Vancouver. So, yan dapat talagang mangyari sa buhay natin. At yun, very personal si Lord. Hindi ko pwedeng i-compare yung pagkakakilala ko sa Lord sa pagkakakilala niyo. We are both different. Kaya nga masarap sa Lord, same God but different experiences. Ang pinakamahalaga, may pattern lang tayo. May pattern tayo at ang pattern na ito nag-uumpisa sa paghuhugas, ano? So, saan ba tayo hinuhugasan ng Lord? Although hindi tayo katulad ng bulag na ito, saan ba tayo hinuhugasan? Washing is something God does for us. Number 1. Una, ang paghuhugas sa ating mga kasalanan at sa ating pagkabulag. Again, let me remind you that spiritual blindness ang pinag-uusapan natin dito, not physical blindness, ano? Ang spiritual blindness natin ay dapat mahugasan ng Panginoon, ano? Sino ba ang nagbukas ng mata ng bulag na ito? 'Di ba si Jesus? Ang magbubukas din ng mata natin si Lord sa pamamagitan ng paghuhugas ng lahat ng ating kasalanan. Saan? Sa kanyang dugo. We are bought by the blood. Binili tayo ng kanyang dugo. At sa 1 John 1:9 ay tayo nililinisan ng kanyang dugo sa lahat ng ating kasalanan. Kasi po may 4 na klase ng holiness or perfection. Ano? Una, yung positional holiness. Nung tinanggap mo si Lord, katulad ng lalaking to, ay kinuha na niya ang lahat ng kasalanan. Tayo na ang napunta doon sa kabanalan at perfection. Number 2 is yung be holy. Na-topic na po natin yan dito. Be holy for your God is holy. 1 Peter 1:8, ano? Na kung saan ito naman yung progressive holiness, ano? Na kung saan pag nagkasala ka, ito yung washing na kinikwento ko. Pag nagkasala ka, magpapahugas ka sa blood ni Jesus. Kasi ganito po yun eh. I-explain ko lang. Kasi ang kalaban ay, okay, tumanggap ka na sa Lord. Pero makikita mo, nagkakasala ka pa, no? So, pagtanggap mo sa Panginoon, ay nakakagawa ka pa rin ng kasinungalingan, nakakapag-compromise, nakakatingin ka pa rin sa ng may kalaswaan, o nakakapag-isip ka ng kalaswaan. The best thing for us ay huwag mong patatagalin yon. Magpahugas ka kagad sa blood ni Jesus sa pamamagitan ng ganito, Lord. Nakapagsinungaling po ako kanina, patawarin po ninyo ako at hugasan ninyo ako ng banal ninyong dugo.
Ano, 1 John 1:9, to cleanse you from all unrighteousness. Ano? At bakit kailangan mo i-confess yun ng within hearing distance? Kasi po, ang naglalagay nun, nagdidictate sa atin nun, ay ang kalaban, ang demonyo. Ano? Sabi ng 1 Peter chapter 5, the devil is roaming around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hindi na po siya pwedeng pumasok sa loob ng katawan natin kasi ang katawan natin ay pag-aari na ng banal na espiritu. Ano? Ito ay templo na ng banal na espiritu. So the best thing he can do is just roam around. Just roam around and dictate these negative situations, negative words, wala kang kwentang tao, ayan, tumingin ka dyan, ganyan, sige, magsinungaling ka lang, sige, inapi ka, bumawi ka, ay, nako, ayun na yung mga aso, ano, bumawi ka, and then, ini-entertain mo, galing sa iyo, ini-entertain mo as if galing sa iyo. No, it is not, kaya ang una ko pong ginagawa sa mga panahong ganun, ay, Lord, patawarin mo po ako, at nakapagsabi ako ng hindi maganda. Yan, in Jesus name. Aalagaan lang natin kasi sabi nga, meron nga tayong kasama, hindi ko na nakikita ngayon kasi paulit-ulit na lang daw ang kasalanan niya. Hindi paulit-ulit ka rin mag-confess ng iyong kasalanan at magpahugas sa dugo ng Panginoong Jesus. So, ganun po yun. Ano? At, paano, Pastor? Kung 1,000 beses ako nagkasala, ang dami naman yan, 1,000. But I want to tell you that, sabi nga ni Peter, how many times will I forgive my neighbor? 70 times 7? Sabi ng Panginoon, 7 times? Sabi ni Peter, no, 70 times 7, meaning to say, tuloy-tuloy na hingi ng kapatawaran. Tuloy-tuloy, huwag kang magsasawa. Ang nakakagilty na lang po kasi kumisan ay yung sinasadya mo na yung kasalanan. Doon na nakakagilty. But in spite of that, hingi ka pa rin ng kapatawaran through the washing of the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi yung blood naman was 2,000 years ago shed on the cross. But you avail it today. Parang ganito yan eh. Meron ka palang nakadeposit sa bangko nang hindi mo alam, nalaman mo lang ngayon. So ngayon mo lang na-withdraw. Gina Ukay, magandang hapon, nakukuha niyo ako. So, huwag kang mahihiyang humingi ng tawad. Ganon din sa mag-asawa, di ba? Pag nag-aaway ang mag-asawa, alangan naman minsan lang ang tawad, hingi ng tawad. Hindi kasi ang pinakamalapit na relationship designed by God is between husband and wife, right? Also, kung kami ng wife ko ay, ilang taon na tayo? 8 years, mag-8 years na. So, nag-aaway kami, magre-reconcile uli kami. Ganon din sa Lord. Kasi pag hindi kayo nag-reconcile, maghihiwalay kayo. Ganon din sa Lord. So what will you do? Follow the Bible. Asawa, sorry, at ganito, ganito. Or you do it by actions. Kasi itong wife ko, hindi marunong atang ganon. She do it by action. Nagkamali siya, inaamin niya yung pagkakamali niya. So, pero the best thing is, dapat kino-confess natin. Kasi, yun na nga po, ang sabi ko sa inyo, the devil doesn't know what you are thinking, and let him know na ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Josephine Navalon, ikaw, good afternoon. So humingi ka, just the same, huwag kang magsasawang humingi ng tawad. Kasi ang masama po dito ay yung paulit-ulit at mukhang sinasadya mo na. Pero despite of that, just to relieve you of guilt and condemnation, you have to say, Lord, I'm sorry, wash me with the blood of Jesus. So katulad tayo ng bulag na ito na dapat talaga tayo ay nagpapahugas. Hindi one time, ang paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. Ito ay paulit-ulit at ang paghuhugas na ito ay ginagawa sa pamagitan ng faith. Faith. Ginagamit ito, faith. So, kaya naman natin sinasabi ito, it is because yun lang talaga naman ang magre-release sa iyo. Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi ka na kinikondemn. Hindi ka na hinuhusgahan, hinahatulan ng Panginoon. At alisin mo yung katulad nung isang araw na sinisisi niya yung sarili niya. You have to just ask forgiveness from God. Kung ito po ay tao, di make every way na makipagkasundo sa taong iyon na nakasamaan mo ng loob. Pero kung hindi ka pa rin niya mapatawad, you have done your part, but just the same, continue praying for that person para po makita mo na nakaka-release yun.
nakaka-release po yung paghingi ng tawad, una sa Diyos, and secondly sa tao. Ngayon, kung ayaw kanyang patawarin o talagang ikaw pa rin ay nasasaktan, you just pray for him or her to, ang prayer mo is to bless the person. Alam nga naman, ipag-pray mo siya, masama mo, sasabihin mo sa kanya, mamatay ka na. Hindi pwede yun, ano? Kaya the best thing, kung habang ngayon ay masama pa rin ang loob mo sa taong yan at parang ayaw mo siya makita, you pray for the good of that person. You pray for the best of that person na nakasakit sa iyo o nakasama ng loob mo. Ano? So anyway, so kailangan natin ng washing kasi nadadaanan ko to kasi para makita mo na para tuloy-tuloy ang paglago natin sa Panginoon. Ano, it is a very personal thing. And lastly, we are like the blind man in his story. Ano? Ang istorya natin ay personal. Sabi ko nga sa inyo kanina. Number 2, it is relational. Ano? Lagi, tingnan mo ang ginawa ng Lord. Ano? Lagi ito. So, ang nangyari sa bulag na ito ay hindi siya paniwalaan na siya nga ang bulag na yon. Hindi siya paniwalaan na siya nga yung bulag na dating nangingi ng limos. At kasi nandun siya sa malapit sa court side ng templo at nangingi ng limos. So they knew him every day he was there. Alam na lagi na nandun siya, no? Pero nakita na siya at tinatanong kung sino ang thank you Alexandria May Carrera for 45 stars, ano? For Pangasinan Eagles, ano? So hindi sila makapaniwala. Ako nga, pati sarili ko, hindi ako makapaniwalang nakakilala sa Lord, nahabag sa akin ng Diyos eh. Until now, ako po ay nagdadalawang isip, ako nga ba talaga? But you know what? The Bible, prayer, and relationship with other people will let you know that you are really a child of God. Kaya nga po, kailangan ninyo talaga umattend ng church. You should have a spiritual home. Ano? So, ito po nangyaring ito, hindi sila makapaniwala. Maging nga yung bulag, hindi makapaniwalang siya ay nakakakita na. At tinanong siya, nasaan na ang taong nagpagaling sa iyo? Sabi niya, ewan ko po. So ang ginawa, dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Sabbath day. Bawal sa kanila ang ganun. Ano? So, tinanong yung bulag, dating bulag, at sabi sa kanya, sino ang nagpagaling sa iyo? Ang taong tinatawag na si Jesus ay yun. Ikinuwento niya. Very personal, ano? Very personal po si Lord. At talagang may ikikwento ka sa Panginoon. Kaya nga po ay kapag tayo nakakilala sa Lord, true and genuine na pagkakakilala sa Lord, you cannot help but just share the goodness of God in your life, personal. Kaya nga po lagi ko kayong ini-invite na i-share nyo ito kasi yung mga friends nyo, kilala nila kayo personal. Hello? Hindi ko po maabot ang lahat na, di ba? May preaching tayong greater things than this you will do. Yan, Manuel Lazaro, ano? Good afternoon. Kaya ko po ina-encourage kayo kasi nandyan po ang secret ng paglago sa Panginoon. Na kapag habang isinishare nyo ang buhay nyo personal, ay syempre, magtatanong sila sa iyo. Number 2, ipag-pray nyo sila eh. Kaya nga po, I advise you always, do not give up on sharing to your friends. Even in your messenger, there are 4 things para ma-share nyo ito. Una, sa wall nyo. Number 2, itag nyo. Number 3, sa messenger nyo. At number 4, i-watch party nyo. Yan, 4 po yan. Na kung saan ay pwede nyong i-share ang buhay. Kasi magtatanong sila uy, nagustuhan ko yan. Katulad nga nung sinasabi ninyo ngayon, yung sino ba yung na nanunood ngayon. O, di ba nagtatanong na sila and you can share it personal kasi hindi pwedeng si Pastor Bubot lang. Magtatanong sila sa inyo katulad ng Pariseo na ito, tinatanong na. Yung bulag, dating bulag, ganun din po kayo. Makikita nyo sa mga kaibigan nyo, sa share nyo, magtatanong na sila sa inyo. Ano ikikwento nyo? Basta panuorin mo si Pastor Bubot. Hindi pwede yon. Dapat handa ka rin. Number 1, through prayer. Number 2, meron ka ng kakayanan na ibahagi yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. Number 1 is personal. Alam nyo po, napakabuti ng Diyos. Magwa 1 year na tayo. Pero alam ko marami sa inyo lumago through this live streaming. Bigyan ko ka example. Si Nanay Malu Abued, ano? Na matagal na nawala sa Lord. Ano? Nanay, sinabi ko po yung pangalan nyo. Patawarin nyo po ako. Ano? Sana po maunawaan nyo ako for purposes lamang po na
maganda ang ginagawa ng Lord sa pamilya nyo ni Kuya Alex, ano? Juby Mendoza Legin ng Karusukan, magandang hapon. O may mga emoticon na crying kasi po ganito yan. Lalago ang relasyon nyo ni Jesus personally kung ibinabahagi mo siya sa iba. Yan po sikreto. Bakit hanggang ngayon po for the past 28 years ay nakakapagpatuloy po si Pastor Bubot na Taday am good, I repeat it, wala po ako may pagmamalaki sa inyo, maliban na lamang po yung pagkakakilala ko, yung personal kong experience sa Lord. That's why, those who wanted to grow more in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, I have one key, one secret that I want to share and will share it to you. Kasi po, iyan po yung isipin mo, magtatanong na sa'yo. Magtatanong na, you go to the hospital, you pray, nandun ang lakas ng loob mo mag-pray. Hindi naman ikaw magpapagaling si Lord Kaya nga, I have so many prayer requests right now, na kung saan, just pray for them kasi si Lord yun. Alam mo nga yan, di ba? Sabi ko sa inyo, 6 yung steps to Christian growth. Number 1, prayer, word. Number 3, fellowship. Number 4 is testimony. Number 5 is obedience. Number 6 is servanthood. Pag samasamahin mo yun, ay marunong kang maglingkod. Now, ang number 1 is of course prayer. Number 2 is word. Kasi pag sinyer mo na, yung nangyari sa buhay mo, kasi po ay magtatanong sila sa'yo. Yung po ang nangyari sa akin, wala pa nga nung multimedia Pero ako po talaga ay nagbuklat ng Bible at ang unang nangyari nga sa akin, nakikipagdebate pa ako, which is wrong. Which is wrong. Hindi po tayo nakikipagdebate. Ang kaya lamang nating sabihin habang nag-uumpisa tayo sa Panginoon ay yung ginawa ng Diyos sa buhay natin personally. Yan. So tayo po ay dating bulag, marami tayong kahinaan until now. Na ang lakas lang natin ay ang Panginoong Diyos. At number 3, tayo ay hinugasan ng kanyang dugo at patuloy na hinuhugasan. Meron ba kayo nakitang bata na naligo nung sanggol? Mula noon hanggang ngayon hindi na naligo? Wala po, Ganon din sa relasyon sa Diyos, habang lumalago ka, ay lagi ka nagpapahugas sa kanyang banal na dugo upang tuloy-tuloy ang kalakasan at kalinisan natin na maibahagi ito ng may kalakasan ng loob. Yun nga pong commitment, consistent at confident. Ma'am Erlinda Miranda ng Manila, ang kaibigan ni Francis. Magandang hapon po sa inyo. Baby Kimson Kalaunan is watching also with us. And so, I would like to tell you this. Number 1, what is the story of the blind man that is related with us? Number 1, his testimony is very personal. Number 2, his story, our story, is relational. Parang si Pedro at saka si Juan, umakyat sila doon sa Temple Gate Beautiful sa Acts. At sabi niya doon sa lalaki na mamalimos na lumpo, mula pagkabata ay wala kaming ginto at pilak, pero kung ano ang meron sa akin, relational, Kung ano ang meron sa akin, yun ang kaya kong ibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka dyan. Hello, Ricardo Agustin. Nakatayo yung lumpo, At nagtaka ang mga tao at sila nga'y pinatawag ng mga relihiyosong tao muli. Kasi ang pagkakakilala kay Jesus, ang unang magagalit yung mga taong religious. Ang unang hindi makaunawa yung mga taong religious. Bakit? They have a set of doctrines, may custom sila, may tradition, kaya nakakulong sila doon sa kanilang religion. But Jesus, you cannot box Jesus in a religion. Kasi po siya ay outside of religion. He came not for any religion. He came for the love towards His people. Dumating po siya sa kanyang pagmamahal, sa lahat ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, doon po siya. Yun talaga yun. Kaya hindi mo siya pwedeng ikulong sa isang religion. Number 1 ay yung istorya ng bulag at istorya natin, yung bulag na gumaling at tayo pong pinalaya ng Panginoon, ay number 1, very personal. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, share nyo ito, not for any church, not for any pastor, not even for Pangasinan Eagles, but for that person.
your friend, your family, your loved ones. Ano? And then, after that, ay siyempre, may kanya-kanya silang personal relationship. Yan, relational na. Oh, Mare, kumusta na? Ano bang kwan? Ano bang binasa mo ngayong verse? Pinag-pray kita kanina. Halika, pray tayo. Yung kapitbahay ni Jocelyn. Maganda sigurong gawin dyan halika, pray tayo ngayon. Pray tayo. Ano ba problema mo, Mare? Kapitbahay, ano ba problema? Halika, sama-sama tayo mag-pray in Jesus' name. Shefa Kur, Ani is also watching with us. Always use the name of Jesus kasi doon lang tayo nagkakaroon ng importance. Doon lang tayo nagkakaroon ng lakas sa pangalan ni Jesus. Kasi ang sabi nga ng Bible, Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi niya ay, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong gawin ang lahat ng mga bagay dahil sa Jesus ang nagpapalakas sa akin. You start praying. Hindi mo kailangan ng magaling na sa Bible. Hindi mo kailangan ng matagal ka ng Kristiyano. Ang kailangan mo lang puso. Personal relationship with Jesus. At yung pagmamahal mo, passion mo sa kanila. Isipin mo sa dinami-dami ng tao doon, siningle out itong bulag na ito. Bakit? Personal relationship. And then, tingnan nyo binalikan ito ni Jesus Doon po sa verse na ito, tingnan nyo kung gaano kahalaga ang tao kay Jesus. Binalikan niya kasi itiniwalag na siya Itiniwalag na po siya sa religion nila, ng Judaism. Itiniwalag yung lalaking ito. At tingnan natin sa verse 35. Ito po ang sabi sa verse 35. Nabalitaan ni Jesus ng lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? May follow-up, Finalo up ni Jesus. Sumagot ang lalaki, sino po ba siya? Ginoo. Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya. Sino ba namang hindi mananampalataya? Alam niya ang kanyang sariling bulag. Sino ba namang ako na hindi manampalataya sa Panginoong Hesukristo? Alam ko ang sarili ko noon. Kilala ko ang sarili ko noon. At kilala ko ang sarili ko ngayon na kaya lang ako nagkakaroon ng kaluhulugan sa buhay ko ay dahil nga personal kung nakilala ang Diyos at nagkaroon kami ng relasyon ng Panginoon. So ito sabi niya, ako po'y mananampalataya. Sumagot ang lalaki, sino po ba siya? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya. Mga kapitbahay, mga kapatid, may mga kapatid kayo sa Facebook, meron kayong kapitbahay, kamag-anak, na nagtatanong-tanong na yan. Bakit hindi nyo ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa Kanya? Sabi niya, siya'y nakita mo na, sabi ni Jesus. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo. Sumampalataya po ako, sumasampalataya po ako, Panginoon. Sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Woo! At sinamba niya si Jesus. Wala nagsabi sa kanya. Ayan, salamat sa anak ko, si Paulo. Nagbigay ng 10 stars for Pangasinan Eagles Network. Wala nagsabi sa kanya. Ang mahalaga kasi, yung personal mong pagkakakilala sa Diyos. That would bring you to a relationship with Jesus. Kasi si Jesus, babalikan ka niyan. Babalikan ka niyan. Paano kanya babalikan? Every day. Babalikan ka niyan through the power of the Holy Spirit. Babalikan, hindi ka natitigilan yan, kapatid. Kaya ang pinaka-the best, yung nararanasan mo, i-share mo. Kasi doon ka lalago. Tingnan mo, sumamba na. Sino nagsabi sa kanya sumamba? Wala. Nung maranasan lamang niya na ito na ang Jesus sa buhay niya na nagpagaling at nagbago ng kanyang buhay, wala na. Itiniwalag na nga sa religion. Itiniwalag siya. Nabalita ni Jesus na ang lalaki pinagaling niya, itiniwalag. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Naintindihan niyo ako? Hindi sakop ng relihiyon ang pagbabago mo. Ang sakop ni Jesus, yung personal niyang pagmamahal sa iyo. Gusto pa niyang lumago ito. Ang pagmamahal kasi ay hindi instant. Ito po'y lumalago. In spite of the weaknesses of us, our weaknesses, ito po'y dapat lumago. Kaya nga si Jesus, binalikan yung lalaki. Bakit? Ang last ay testimony. Personal, relational, testimonial.
Kaya nga po yung topic natin, isa lang ang alam ko eh. Dati akong bulag, sabi niya eh. Isa lang ang alam ko, one thing I know. I was once blind, but now I see. Oh, isa rin ang alam mo sa buhay mo eh. Dati makasalanan tayo, dati sinungaling tayo, malalaswan, lumalabas ang bibig natin, palamura tayo, sugarol, nasa ilalim ng alipin ng work, business. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kalaban, bulag tayo. Dati tayong bulag. But now, we see. Sabi nung lalaki, anong gusto niyo tanungin sa akin? Tinawag pa nga yung magulang eh. Kilala niyo ba to? Opo. Bulag ba ang anak ninyo? Sabi ng mga magulang sa takot nila sa religion. Eh siya tanungin niyo. Isipin mo, dinidisown yung anak? Hindi sila makapagsabi ng yes or no. Siya ang tanungin nyo. Isipin mo ang grabe ang hawak ng religion sa buhay ng mga magulang niya. Oh. Eh sabi niya, ano magagawa ko? Dati naman talaga akong bulag. Ba't ayaw niyong maniwala? Masama bang ako'y makakita? Isa lang ang alam ko, sabi niya, dati akong bulag. Masama ba na makakita ako? Sabi niya. Tingnan niyo sagot, oh, wala pong magagawa ang taong iyon kung hindi siya mula sa Diyos. Tingnan niyo, nakikipagdebate na siya. Nangangatwira na. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan, ikaw pa ang magtuturo sa amin. Isipin mo, kitang-kita na nilang nakakita, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya nga, sagot ni Jesus sa verse 41, ito, sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong kasalanan. Ito masakit. Ito masakit. Sinasabi na sa iyong mali, ipinipilit mo pa. Sinasabi na sa iyo na, isipin mo, you just imagine this. In their presence, it is Jesus, the Son of God. In their presence, the religion that they are practicing, the religion of God that they were practicing, the God that they are worshiping inside the church is the same God that is in front of them. And yet they could not recognize Him. Why? Because they are limited by their religion. Are you still there? So sa hapong ito, sa pagtatapos po natin sa topic na ito, now, sabi niya, one thing I know, once I was blind, but now I see. Isa lang ang alam ko kung bakit tayo nagtatagpo ngayon. Dati tayong walang alam sa Diyos. Dati tayong mga bulag spiritually. But now, we can see black is black and white is white. We can see that we could never exist without God. We can now understand in our hearts, in our mind, in our spiritual eyes, why are all these things happening? You can understand now bakit ang tao pinanganak na mahirap, o bakit ang magkakapatid o mag-asawa, nag-aaway, naghihiwalay. You can now understand why, and you can now understand that we are being cleansed by the Lord. And He wanted a personal, relational approach to us, a relationship with us, and He wants that we be a testimony of the same word that this man has said. Once I was a sinner, but now I am free. Dati po, tayo'y lahat makasalanan. Pero ngayon, tayo ay pinalaya at patuloy na palalayain. Tandaan mo to. Huwag kang papayag na nakakilala ka sa Panginoon nang hindi mo masabi sa iba. Huwag kang papayag na nakakilala ka sa Panginoon na ang iyong pamilya ay hindi nakakilala kay Jesus. Huwag kang papayag na nakakilala ka sa Panginoong Hesukristo na hindi mo man lang na-share ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang papayag ng mga kaibigan mo sa Facebook, sa IG, sa Instagram, sa Twitter, ay
manatili sila sa buhay ng pagkabulag. You are the light. A city set on a hill. Make public of your life that you have been bought by the blood of Jesus and by the word of our testimony, by the sharing of the gospel. Meron at meron tayong makukuha sa kanila. Pagdating ng araw at natapos na ang lahat ng ito, ay walang masasabi sa iyo ang Panginoon, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, ba't di mo na-share? Sana na-sharean mo. Kasi ako ang bahala dito. Alam mo, malapit na. Maibigay mo man ang lahat sa mga taong mahal mo, kung hindi mo na ibigay sa Jesus sa buhay nila, nagkulang. Lahat yan kulang. Ang iba wala nang inabangan sa iyo kundi ang padala mo. Ang iba wala nang inabangan sa iyo kung hindi ang makukuha nila sa iyo. Kapatid, hindi ba mas magandang abangan yung ginawa na pagbabago ni Jesus sa buhay mo? That is the best treasure we can give. Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. That once we were all blind, we were destined for destruction, but now we can see. Let us help our relatives, our friends, our loved ones, our friends in Facebook. Akayin natin sila papunta sa liwanag. Concepcion Banera, good afternoon. And dalangin ko, tuloy-tuloy na magamit ang live streaming na ito sa pag-aakay ng mga nasa kadiliman pa. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. If you have any prayer request, you can message me at patuloy na kayo po ay aming ipapanalangin. Ang wife ko po ay nagpre-pray yan 7 p.m. Hawak-hawak ng mga prayer request. Ako naman po lahat ng nasa messenger, pinagpre-pray ko yun. At dalangin ko, tugunin tayo ng Panginoon, anuman po ang karamdaman, anuman po hindi na pinagdadaanan ng bawat isa. As we submit it to God, let God be God in your life. God is faithful to His people. Shall we pray? Father God in heaven, I thank you for this wonderful afternoon, for giving us a chance to share the gospel and to open the eyes of the blind and to free those who are captive in prison and to heal those who are sick. We give you praise and honor to everyone that has listened today at patuloy na ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa na ang paglago kasama namin ang tumutulong na nagbabahagi ng iyong salita. Na ang sekreto sa paglago, may inaalagaan kami para lumago din. Salamat Panginoon sa buhay ng bulag na ito na naging buhay din po namin. We have our own story to tell, that you have touched us personally, that you wanted a relationship with us, and that we might be a testimony of how good you are in our life, in our family, in the ministry, and to every people that has listened in this live streaming. Pagkatiwala mo po kami, ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu na tugunin ang pangangailangan ng bawat isa sa pagtawag nila sa pangalan mo, Jesus. To God be the glory for all the wonderful things you are going to do to each one of us. At sa lahat na mag-share, dalangin ko ang mga na-share nila, bigyan mo sila ng lakas ng loob sa banal mong Espiritu upang makilala pa na may isang Jesus na nagmamahal. May isang Jesus na gustong pumasok sa kanilang mga buhay. May isang Jesus na gustong buksan ang kanilang mga matang espiritual upang makita ang kabutihan ng Diyos na buhay sa pangalan mo, Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name this I pray. Amen and amen. God bless you all po. Magkita-kita ulit tayo bukas 5 to 6. Salamat po sa inyo at pagpalain ng bawat isa. At kung ano man po ang prayer request nyo, padala nyo lang po sa akin sa messenger. Ano po? At sa mga gusto po ng outline, pwede po kayong humingi. Tapos na po yung outline. Tapos na po rin natin yung series number 2 na One Thing I Know. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Hello, Ate Beth. Kumusta na po kay Kuya Bong? Hello, Delia Escanio. Continue listening. At pagpalain tayo ng Panginoon. Timothy Dumagas and William C. Javier. Hello po. Hello, Ate Rita. God bless you all po. Hello, Sophia. Paki-share. Hello, Ate Alma. Amen.